Ngayong pinagdiriwang natin ang Philippine Space Week, kilalanin natin ang isa nating kababayan na matahayog ang narating sa pag-aaral ng ating kalawakan. Kabilang siya sa ilang pinalad na maging analog astronaut. Kuya Kim, ano na? Sa linggong ito, mas palawakin pa natin ang ating kaalaman tungkol sa ating kalawakan. Dahil alam niyo bang sa ilalim ng Proclamation No. 302, tuwing August 8 hanggang August 14, ipinagdiriwang natin dito sa Pilipinas ang Philippine Space Week. Ang Philippine Space Week ay isang taunang selebrasyon sa Pilipinas na naglalayong ipalaganap ang kaalaman at interes ng mga Pilipino tungkol sa space science, astronomy, satellite technology, at iba pang field na may kaugnayan sa space o kalawakan. Yung theme po natin this year is Navigating Tomorrow, which reflects our country's growing presence in space through satellite development and use of space data. Pagkilala rin po ito kung paano nakakatulong yung space sector sa disaster resilience, environmental protection, and agriculture here in the Philippines. At alam niyo bang may isa tayong kababayan na matayog na ang narating sa larangang ito? Kuya Kim, ano na? Siya ang college professor na si Dr. Mark Angelo Purio, ang ika-4 na Pilipino at kauna-unahang Pinoy engineer na naging analog astronaut. Ang mga analog astronaut gaya ni Doc Mark, hindi bumabiyahe pa outer space, pero sumasama sa simulated space mission sa Earth. Nagsasagawa sila ng mga field testing at experiment upang matukoy kung ano mga problemang maaring harapin ng astronauts bago mga space mission. I found yung Lunares Research Station. In Poland, meron silang tinatawag na hangar, and that hangar is converted into a moon environment. So they put there yung mga rocks and sand, tas may habitat din nun na separate. And then may mga iba-ibang task. We do solar cell check, o kaya naman we do geological sampling. Those tasks ginagawa namin in order for us to create protocols na pwedeng gamitin ng astronauts pag nasa space na sila. Paano kaya nakapasok si Doc Mark sa larangang ito? After I graduated, my friend ako si Tin, yung ating first analog astronaut. Sabi niya, oh, may opportunity ganito na you will not be an astronaut going to space, but you can test and simulate how it feels like to be an astronaut. So, sige, mag-apply ako. Bago rin siya naging ganap na analog astronaut, ang journey ni Doc Mark hindi naging madali. Pansamantala silang nanirahan sa isang isolated na environment sa Poland na tinawag nilang habitat. Minimimik o ginagaya ng mga habitat ang kondisyon sa buwan o ibang planeta. They also measure our food intake. They did medical check-up just to see ano yung effect ng isolation dun sa ating mga astronauts. Even yung cognitive function, how you think before and after the simulation. Ang hirap hindi inalintana ni Doc Mark, lalo't isa raw ito sa kanyang mga childhood dreams. When I was young, mahilig talaga ako sa math and science. Yung tatay ko kasi gusto niya ako magpiloto. Pagka pilot kasi usually na-associate to being an astronaut. So parang yun yung inspiration. I was motivated to join this mission because there are very few Filipinos joining the analog astronaut mission. Ang kwento ni Doc Mark at ng iba pa mga Pilipinong analog astronauts, one big leap para sa Pilipinas. You have to trust that if you are capable of doing small things, you can also do big things. And we always say this to Filipino audience that you always have space in space. Malawak ang space at meron kang puwang sa space. Sa ngayon, wala pang Pilipinong nakarating sa outer space. Pero hindi ito suntok sa buwan. Lalo't ang galing at talino ng mga Pinoy scientists singlawak ng ating kalawakan. Laging tandaan, importante ang may alam. Ito po si Kuya Kim at sagot ko kayo 24 oras.